Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Nakakalaro ko na pala itong si Lodi, Super Grandmaster Daniel Naroditsky. Ang pumanaw po na 29-year-old na great streamer and great player. Nakalaro ko na pala siya noong April 2. Kamakailan lang 2025. 3 minutes time control po. Yan ang i-analyze natin ngayon mga kamatsas. No? Hanggang sa ngayon, nagluluksa pa rin po ang marami niyang fans sa buong mundo. At di umano ay iniimbestigahan daw si Vladimir Kramnik, no? Kung talagang mayroon bang bully side na nangyari at ito'y may kinalaman ba sa pagpanaw ni Naroditsky, iniimbestigahan. Under investigation pala si Kramnik. Pero mariin namang itinanggi ni Kramnik na may kinalaman siya sa pagpanaw ni Naroditsky. So makikibalita po tayo sa mga paparating. Ano? Okay, bago po natin i-analyze ang kaisa-isang game namin ni Naro, ay bigyan ko muna kayo ng daily puzzle natin hatid sa atin ng Internet Chess Club. So click the mission button sa taas and then lalabas po ito. Okay, and then since may nasagutan na ako sa Steady Mind na daily puzzle nitong nakaraan, kiklik ko lang yung go niyan at ilalantad na po. Ihahain na kagad, ayan, ang daily puzzle for today. Ayan po, it's white to play. Yung Black King nasa gitna, nako, nangangamoy matcha sa gitna yan. Ano po kaya yung pwersadong gagawin dito ng puti? Brilliant talaga, yun ang hahanapin nyo mga kamatsas. Ang link ng puzzle na ito ay nasa comment section below, nakapin lang. At pakiduplicate nyo na rin po via chess notation kung marunong po kayo magsulat ng inyong kasagutan. Para makapag-react naman ako, makita ko, maharta natin at makapag-reply ako sa inyo. Nakalaro ko na pala siya nito nakaraang April 2 lang, no? Kailan lang yun? Nag-C5, okay, Sicilian pumasok. Nag-Sicilian alapin si Naro at nag-G6. Knight F3, Bishop G7, Bishop C4. Ayun. Dito po kasi, delayed alapin po ang tawag dito. Madalas na encounter natin, di ba? Napapanood nyo naman sa mga online games ko na pinopost sa Facebook Kamatsas. Yung ganito, tapos nagdi-D5 ako. Di ba? Madalas yan, pumasok sa mga ganitong tema. Iba po kasi yung nangyari sa naging laro namin. Nag-Bishop C4 muna siya. Ayan, gumanyan muna. May pabitin muna sa paparating na D4, tapos naka-threat sa F7. Nag-E6 ako pagka ganyan kasi masyadong malakas yung pressure sa akin yan. Ini-stop ko kagad yan sa pamamagitan ng E6 para may pangsalubong ako, may pangkontra ako sa powerful diagonal na inihahatid dyan. May mga sacrifice yan, may mga likot-likot yan eh. At binuo na ni Naro ang sentro. Ayun, nag-A6 ako. Dito naman po expected ko po ng pinangka-capture pero dito knight. Interesting yan. Nag-A6 ako kasi yung knight kasi pupunta sa B5 and then pupunta yun sa D6. By the way, marami pong nickname si Naroditsky. May tumatawag sa kanyang Naro pero pinaka-common sa kanya, Dania. Ayan. Pero nasanay akong banggitin siya Naro eh. Kasi Naroditsky, Naro na lang. Kinukuha ko yung nickname sa apelyido eh. Okay. A6 para walang knight B5 at dito po nag-castling. Knight E7 ako. Bishop G5. Ayan, tingnan nyo. Grabe, tusok-tusok. Under pressure kagad ako. At nag-H6, gusto ko kagad subukan. Kakainin ba ni Naro yung aking knight? Umatras lang siya. G5 binabol ko. Bishop to G3 at nag-D5 na ako. Para hindi naman ako maipit. Kasi may nakikita akong Bishop D6. Papipit-pit ako. At kapag hindi makakamove yung D-pawn ko, maiipit yung bishop ko. So medyo apektado ng lahat ang developments. Kaya napilitan ako mag D5 para at least maluwag-luwag. Hindi ako maipit ang todo. Kinapture, knight x D5 at nag-knight F5. Ayan, dyan medyo parang what? Nakakagulat na Tiradinsky ni Naro, no? Knight F5. Sacrifice idea, pag kinapture ko to, bitin din naman yung knight sa D5. Pero, kapansin-pansin po sa position na to, mga kamatsas, na mali yung knight F5. No? Tumaas yung evaluation bar ko na dapat ang tira dito ay knight D2. Simple lang, rook E1, bishop B3, ayan. Pero rook E1 yung pinakamalakas na line dito. Top of the line ng computer engine sa kanyang top 3 lines. Pero nag-knight F5 dito, kinapture ko. Kasi napansin ko na mayroon akong ganun. May F4 ako na makakapagpakulong sa kanyang Bishop G3. Pero kinapture niya muna yung knight. Pwersado yan. Otherwise, mag-F4 po ako pagka simpleng binawi niya lang yung knight sa gitna. Mag-F4 ako, kulong. Makukuha ko yung isang pyesa. Takes. Ayun, dito naman ako nagkamali. Dapat daw po ang tira is Bishop E6.
Ayun, oo nga no. Still hanging yung bishop sa B8. Kung babalik doon, lagi nga akong may F4. Dapat pala dinipensahan ko muna ito. O bishop takes D5 and then queen takes D5. Ayan. So slightly better pa rin ako. Takes, tapos halimbawa, mag-rook E1 check, king D7, ayan, and then king C6. So dito po slightly better ako kasi nga hanging pa yung, hindi, decisive na. Wala palang tatakbuhan tong matino. O pagka gumanon kasi may pin. O pagka pinilit depensahan, may ganun. F6 na lang. O babawi dito. Kainin ko na lang. Bitin pa rin yung bishop. So yan pala no. Na-miss ko po yan. Hindi ko napansin. Hindi ko nakita. Ayan. Ngayon ko lang po nilabas yung game na to. Hindi ko pa in-analyze. Wala ko natatanda ang in-upload ko para i-analyze to. O, kumbaga parang na-curious lang ako. Nakalaro ko na ba si Naro? Hinahanap ko. Ayun, nakita ko po mga kamatsas. Naka-record naman lahat ng games sa chess.com. Yun ang maganda. Okay. So, balik po tayo. Kinapture. Pero agad kong binawi. Capture and nag-castling ako. At dito nag-queen B3. Ayun, pressure sa B7. Nag-queen F6 ako. Ayun, para na-pressure kasi kagad ako eh. Pero dapat pala B5 na. O ayan, okay, B5, wag pansinin to. Na-pressure kasi kagad ako kaya nag-queen F6, knight D2, bishop E6. Yan, dito po may salbahisking balak na ako kasi kakapturing ko yan, capture, and then rook, ayun o, imagine niyo po, babagsak yung knight niya sa likod. Nag-rook D1 para agad-agad ay depensado. Dito kasi ayaw niyang capturing kagad kasi pag kinapture ko ng pawn, mari-repair yung double pawn ko eh. Mawawala sa pagka-double pawn, ayos mga kamatsas, no? So, nag-rook D8 ako para pinupwersa ko talaga siyang kumapture. Ayun na, kumapture na. Ayun. Dapat daw is queen takes. Okay. Pero po nang pinang-capture ko, feeling ko kasi para kagad, mawala kagad yung double pawn ko. Nag-rook E1, yun nga lang, may pressure din, ano? Nag-rook D5 ako, tinakpan ko yung atake. At nag-knight F3. Kinain ko na, kain. And nag-G4 ako. Time check. Okay, halos dikit pa rin naman. Knight D4. Tiniret ang pawn E6. Nag-E5 ako. Queen B3 checking H8. At nag-knight E6. Ayun. Para ma-exchange dun sa strong fianchetto bishop ko, nag-E4 ako. Para to get more space na hindi ako maipit. Pero mali pala yan. Dapat daw is B5 pa rin. Kaya po pinapatira sa akin ng B5 para makaalis na yung tore ko ng malaya. Kasi nga, dumidepensa yung tore ko sa under attack pawn eh. Nandyan ang queen eh. O kaya pinapatira ng computer yung B5 eh. Para yung tore ko malaya ng makagalaw kung saan. O yan. Nakapako yung tore ko eh. So nag-E4 ako. Balik tayo. Nag-knight F4 dito si Naro. And yun yata yung mga plano no. Nag-B5 at nag-rook D1. Ayun. Mukhang bababa dyan. Okay. At nag-rook D8. Dito po nabaliktad eh. Naging positional advantage pa siya eh. At nag-G3. Okay. Wala akong check doon kasi may queen. Nag-queen D6 ako para hindi makapasok. Nako po, mali. Dapat daw po is E3. Yung gulo-gulo na pala. O ayan, kung kayo nasa sitwasyon ng black, yan ang pinaka-the best na gulo-gulo. Pag kinain, sabay ganon. Samantalang wala pa siyang check-check, manggulo na. Ayan. O, balik po tayo. Nag-queen D6 ako at nag-king G2. Ayun. So, dito naman, parang looks normal naman. Kasi po, syempre, hindi makapasok-pasok dito yung puti. Laging parang may kalikot akong mapiperpetual check. O syempre po, grabe, super GM. Umiiwas yan sa mga tabla-tabla, no? King G2 muna para walang check. Pero ang accurate play pala is queen D5. Yan. Queen D5. Okay, nga lang, syempre, mahirap maaninag na talaga bang sure win yan sa endgame na yan. Knight versus bishop. So parang magulo pa rin. Ang gagawin dito is bishop F8. Ayun. Suporta lang dito. Pag kinain naman yung tabla, laging may perpetual check na ganun. O, balik tayo. Pero nag-king G2 si Naro at nag-bishop E5 ako. Gusto ko nang tagpasin on time yung knight na yan para wala yung queen D5, walang queen E6, kakainin ko lang. Ayun. Pero ang accurate pala ay E3. Balagbag pa rin. Grabe pala yung E3 na yan. Para may mga check-check pag kinain, ano? O, ayan. Pero nag-bishop E5, knight H5 si Naro. Ayun.
Kung natatandaan ko po, parang hindi ko matandaan kung na-upload ko na ito, pero parang naipasada ko to, parang naipakita ko ito minsan sa aking naging laro. Hindi ako nagkakamali. Parang naalala ko eh. Ewan ko kung ano, sinong mga nakapanood nito na naipakita ko ito. Hindi ko alam kung na-insert ko to sa analysis or meron akong video copy talaga na ito ng laban na to kay Naro. Hindi ko na matandaan eh. Nag-Queen D3. Ayan. Knight H5, Queen D3. Mali. Dapat po is Queen D7 daw. Ganun lang para walang pasok. Queen D3. Nag-King G1. Ayun. Diyan po nag-Blanderacious si Naro. Dapat daw ang tira is Queen E6 na lang. Tanggapin na lang po yung perpetual. Kasi ako talagang, yun na lang ang nakikita ko, perpetual check, tabla eh. Pero nag-King G1 para makaiwas sa check. At dito nag-E3 ako. At bigla po kung nag-winning. Tingnan nyo po yung evaluation bar. Grabe kalaki ng itinalon. Super winning mga kamatsas. Pero tingnan nyo tingnan nyo po, grabe ang tindi ng level nito. Kinapture, capture, King F1. Chumek ako. Ayan. Dito mga kamatsas, ang buong isip ko lang talaga, pag pumunta dito kasi may check doon, kain yun, no? Oo nga pala. Dito kasi nagtabla eh. Parang siya yung nag-offer ng draw. Nung nag-offer siya ng draw, tinanggap ko. Na medyo na psychological ako. Nag-offer siya ng draw, tinanggap ko. Kasi alam niyo minsan parang may psychological na na hihypnotize ka na kasi ang nasa isip mo nga is makasurvive ka as draw. Buong isip ko talaga, draw to. Ang iniisip ko naman, hindi dito. Kasi pag dito talo imagine niyo, check, kain yung pawn, check ulit sa second rank, and then kuha yung knight. Ang iniisip ko dito, wala akong continuation dito. Parang iniisip ko is magpe-perpetual check ako. Pero dito pala mga kamatsas, pag nag-King G1, tingnan nyo, tira. Na-miss ko yung tira eh. Sige po, paki-analyze nyo mabuti. May isang tira, pwede na mag-resign ng puti. Isang tira lang, pwede na mag-resign ng puti. Di ko nakita, di ko napansin. Samantalang may oras pa naman. Di ko napansin eh. Parang ang focus ng mind ko pagka iwas ng king niya dyan, magpe-perpetual check na lang ako eh. Check, 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 table. Genius si Naro kasi inofera niya ako ng draw. Na-accept ko. Parang naipakita ko na tong game na to kung di ako nagkakamali eh. Parang naipakita ko na to mga kamatsas eh. Saan ko ba naipakita ito? Parang may video pa nga ako nito eh. In-upload ko na ba to sa Facebook kamatsas? Naku, re-reviewin ko pa yon. Biruin nyo mga kamatsas maraming salamat po sa inyong time ng pag-solve. Eto tira resign na Tapos na. Idea Bishop C5. Aray ko! Na-miss ko. Samantalang misplace ang knight and then yung queen medyo malayo pa na maka-access to attack my king. So pag Bishop D6, sugswang. Bishop C5 is coming. Anong pamigil sa Bishop C5? Wala na po. Alam nyo, tinitira ng computer dito, pinapasabong na lang pinapasubo na lang yung queen. Wag lang chumek. Di talo na rin. Pag queen B4, kakainin wala na. Ismash na lahat yan. Grabe, sayang Pero ganun pa man, pag offer ni Dania ng draw, pinanggap ko. Di ko naman po pinagsisihan yon mga kamatsas. Siguro, nung moment na yon, yung pag-accept ko, di ko alam kung naka-stream siya that time, napasaya ko siya. Napasaya ko. Siyempre, ikaw ba naman yung baka kaya nga siya nag-offer ng draw kasi nakita niya yung simpleng atras eh. 'Di ba? Nag-offer siya ng draw, inaccept ko. Siyempre, ikaw ang lumagay sa losing, magpaka-practical tayo, nasa human tayo, may nerve, may damdamin. Alam mong losing ka, tapos pinagbigyan ka ng tabla, masaya hindi? Masaya. Abnormal yung taong hindi ka magiging masaya ng losing ka, pinatabla ka. 'Di ba? Ayun. So, hindi ako nagsisi kasi nung pinatabla ko, nalungkot ako nung inanalyze ko. Pero si Danya definitely, kita niya yan, masaya siya. Nakapagbigay ako ng kasiyahan sa kanya. Kaya masayang masaya na rin po ako. No, kung minsan may mga bagay na na kung minsan may mga bagay na parang nanghinayang ka pero kung lalawakan mo yung perspektibo ng pangyayari, sitwasyon, sa pagkakataong ito napasaya ko ang puso ni Danya. Sulit na yon mga kamatsas. Sulit na po.
Kaya itong game na 'to ay, may kaisa-isa kaming game na ala-ala kay Naroditsky na talagang hindi ko makakalimutan mga kamatyas. Alam niyo silent viewer ako ni Danya, eh. 'Yan si Nakamura, si Naroditsky, pero grabe itong si Naroditsky kasi ang galing niya mag-explain tapos ano, mas kung sa words lang, mas naiintindihan ko 'to kaysa kay Nakamura, eh. Si Naka medyo parang dikit-dikit pa na super American talaga yung ano niya, eh. Ito naintindihan ko siya, eh. Medyo dikit-dikit din kasi pure American pero mas naiintindihan ko ito. Mas magaling siya mag-explain kung ako po yung tatanungin. Kaya silent viewer ako ni Danya. Natutuwa ako tuwing nagla-live stream siya, nag-a-analyze siya ng yung mga uploads niya. Ayun mga kamatyas. So, maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana po natuto kayo mga kamatyas. Kung kayo po may mga katanungan, suhestyon, ano man ang inyong damdamin sa loobin, lapag nyo lang po sa comment section below mga kamatyas. Usap po tayo doon. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.